Magandang araw sa inyong mga ka-idol at welcome back po sa ating channel. Ito na po ang karugtong ng kwento ni Vlad. Habang nagbabalik si Vlad kasama ang mga mersenaryo sa Dermar, labis na nagulat si Stefan at ang kanyang mga tauhan sa engranding pagsalubong na naghihintay sa kanila. Nakahilera ang mga sundalo sa magkabilang panig ng daan, maayos at disiplinado. Pagdaan ni Vlad, sabay-sabay nilang ibinaba ang kanilang mga sandata bilang pagpupugay at sinaluduhan siya ng buong paggalang. Napatingin si Stefan sa paligid bago siya napailing at napangiti. Sinabi niyang hindi niya daw talaga napagtanto kung gaano kasikat si Vlad, isa daw pala itong tanyag na kabalyero sa Hilaga. Bahagyang napakamot si Vlad sa kanyang pisngi at ngumiting may halong hiya. Sinabi ni Vlad na hindi naman daw ganoon. Ngunit habang nagpapatuloy sila sa loob ng bayan, lalo pang lumaki ang sorpresa ng mga mersenaryo. Sa magkabilang panig ng kalsada, nagsisigawan at masayang kamakaway ang mga mamamayan ng Dermar. Halos bawat taong madaanan nila ay bumabati kay Vlad ng may taos-pusong ngiti, dahilan upang maging masigla ang buong kapaligiran. Hindi makapaniwala si Stefan sa kanyang nasasaksihan, samantalang si Vlad ay lalo lamang nailang sa dami ng items yung ibinibigay sa kanya. Napangiti ang isa sa mga mersenaryo at sinabi nito na pakiramdam niya daw ay parang isang matagumpay na general ang pagbabalik ni Lord Vlad matapos manalo sa isang dakilang digmaan. Pagkarinig ng mga tao sa sinabi nito, lalo pang lumakas ang kanilang hiyawan. Maging ang mga bata ay nagsimulang tumakbo palapit sa gilid ng kalsada habang masaya silang kamakaway at sumisigaw. Sinisigaw ng mga ito ang pangalan ni Vlad. Mas lalong napahiya si Vlad, napangisi naman si Stefan at sinabi nito na mukhang paborito daw talaga ng mga bata si Sir Vlad. Napabuntong hininga si Vlad at pabulong na sinabi na hindi naman daw ganito dati. Habang pinagmamasdan ng masasayang mukha ng mga tao, nagsalita si Stefan. Sinabi nito na matagal na daw siyang namumuhay sa pamamagitan ng espada at marami na daw napuntahang lungsod, nakilalang mga Panginoon, at nasalihang digmaan. Saglit siyang tumigil at tuloy pa niya na pero sa lahat daw ng lugar na iyon, ngayon lang daw siya nakakita ng ganito katapat at kasayang pagsalubong. Nagkaroon ng bahagyang ngiti sa kanyang labi at sinabi niyang sa totoo lang daw, ay baka hindi rin daw masamang manirahan sa isang lugar na tulad nito kapag nagretiro na siya. Napatawa si Vlad at sinabi niyang kakapirma lang daw nito ng kontrata at iniisip niya na agad ang pagre-retiro. Tumawa rin si Stefan at sinabi nito kay Vlad na kasalanan daw ito ng lugar na ito kung bakit siya nag-iisip ng ganoon. Tuloy pa ng kapitan na napakaganda daw kasi ng Dermar, mas lalo tuloy daw niyang inaabangan ang mga susunod na mangyayari. Napangiti si Vlad at sinabi nito sa kapitan na tumawa lang daw ito habang may oras pa siya. Napatingin si Stefan sa kanya at tinanong nito kung bakit. Bahagyang napabuntong hininga si Vlad at sinabi niyang sa tuwing bumabalik daw siya rito at may masama dong nangyayari. Biglang natahimik ang buong grupo, at parang biglang nawala ang kasiyahan sa pagitan ng mga mersenaryo. Pagkaraan ng ilang sandali, napakamot si Vlad sa kanyang ulo at sinabi nito na baka naman daw hindi. Napaisip siya sandali at napatanong sa kanyang sarili na talaga bang sa tuwing bumabalik daw ba siya ay may nangyayaring masama. Lalong kinabahan si Stefan at sinabi nito kay Vlad na hindi naman daw siguro mauulit iyon. Tahimik lamang na tumingin si Vlad sa kanya at hindi siya sumagot. Sapat na ang katahimikang iyon upang mapatinginan sa isa't isa ang mga mersenaryo. May iisang tanong na pumasok sa isip nilang lahat, na kung seryoso daw ba si Vlad. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa kastilyo. Tahimik na nag-uusap si Alicia at si Sir Vorden patungkol sa lumalalang sitwasyon sa kanlurang hangganan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Alicia nang marinig ang ulat na 5,000 na ang hukbo ng kalaban. Napakunot ang kanyang noo pero malinaw na nakasaad sa telegramang ipinadala ni Van na 3,000 lamang ang kanilang bilang. Kalmadong ipinaliwanag ni Sir Vorden na nang magsimulang kumilos ang Gaidar, ay sumama rin sa kanila ang mga pamilyang nasa ilalim ng kanilang watawat. Dahil doon, lumaki daw ng husto ang kanilang hukbo. Sinabi niya na iyan daw ang dahilan kung bakit nakakatakot ang mga tunay na pinuno. Sa impluwensya pa lamang nila, kaya nilang magtipon ng libu-libong sundalo sa napakaikling panahon at tuluyang baguhin ang takbo ng isang digmaan. Tahimik na nakinig si Alicia bago siya muling nagtanong. Tinanong ng Baroness kung ano daw ang balak ng pamilyang Bezed. Sumagot naman ni Vorden na nasa daan na daw ang 500 karagdagang sundalo.
Bahagyang bumagsak ang balikat ng Baroness. Napaisip ito na wala daw yun kung ihahambing sa 5,000 hukbo ng kalaban. Napansin ni Sir Vorden ang kanyang pag-aalala at bahagya siyang ngumiti. Sinabi ni Vorden na wag daw itong mag-alala, dahil advance force pa lamang daw ang 500 iyon. Nagpalabas na si Count Joseph Bazid ng utos para sa buong mobilisasyon sa Sora, kinukuha na rin daw ang mga sundalo mula sa hilagang bahagi ng kanyang nasasakupan upang palakasin ang hukbo. Dahil hindi sapat ang laki ng Dermar para tumanggap ng napakaraming sundalo ng sabay-sabay, hindi niya titipunin ang lahat sa isang lugar. Sa halip, ililipat niya ang mga hukbo ayon sa pangangailangan upang mas mahusay nilang masuportahan ang bawat larangan ng labanan. Tumungo naman si Alicia sa sinabi ni Vorden at tinanong nito si Vorden na kung ganoon daw, paano naman daw ang mga barbarian sa hilagang hangganan. Sumagot naman si Vorden na wala ring daw itong dapat ipag-alala, naayos na rin daw yun ni Lord Joseph. Tuloy pa nito na nakipagkasundo daw ito sa isang makapangyarihang tribo sa hilagang kanluran, at nangako silang magbibigay ng suporta sa digmaang ito. Dahil doon, mananatiling ligtas ang hilagang hangganan habang nakatuon ang pangunahing hukbo sa labanan sa kanluran. Habang pinakikinggan ang paliwanag ni Sir Vorden, hindi niya maiwasang mapaisip. Iniisip niya na nakakatakot daw ang paghahanda ni Joseph Bazid, para dong napag-isipan na niya ang bawat posibleng mangyari bago pa man ito mangyari. Hindi niya akalaing ganoon kalayo ang kanyang pananaw. Dahan-daang ibinaba ni Sir Vorden ang tasa sa platito at sinabi nito patungkol naman sa Dragon Killer Knights. Sinabi ni Vorden na nakipag-usap na rin daw sila sa Steel Duke, ang dalawang haligi ng hilaga. Ang Baronov at ang Bazid. Ibubuhos daw nila ang buong lakas ng kanilang mga hukbo sa digmaang ito. Unti-unting nabawasan ang pag-aalala sa mukha ni Alicia at sinabi niyang ibig sabihin. Kailangan lamang daw nilang magtagal hanggang dumating sila. Tumungo naman si Sir Vorden at sinabi nito na tama daw si Alicia. Tuloy pa ni Vorden na hindi lamang daw iyan, may ilan pa dong paghahandang ginawa si Lord Joseph. Pinag-isipan na daw niya ang iba't ibang posibleng mangyari, kaya maniwala daw si Alicia na hindi niya hahayaang bumagsak ang Dermar. Sa sandaling iyon ay may kumatok sa pintuan. Pumasok ang isang tagapaglingkod at magalang na yumuko. Sinabi nito na dumating na daw ang kanilang panauhin. Napangiti si Sir Vorden at sinabi nitong mukhang dumating na daw ang advance force na kanyang sinabi. Tuloy pa ni Vorden na magtiwala daw ito sa katapatan ng pamilyang Bazid. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, inaasahan ng lahat na si Joseph Bazid ang papasok bilang pinuno ng 500 sundalo. Ngunit sa pagbukas ng pinto, lahat sila ay natigilan. Hindi pala si Joseph ang pumasok. Ito pala ay si Vlad. Tahimik siyang naglakad papasok sa silid. Pagharap kay Alicia, ay bahagya siyang yumuko na parang isang tunay na kabalyero. Sinabi nito kay Alicia na matagal-tagal na rin daw nang muli silang magkita. Kalmado ang kanyang tinig, ngunit may banayad na init at paglalamang sa kanyang mga mata. Sa sandaling makita siya ni Alicia, kusang lumiwanag ang kanyang mukha. Ngunit agad din niyang nabawi ang kanyang emosyon at muling naging mahinahon ang kanyang ekspresyon. Bahagya siyang yumuko bilang tugon. Sinabi nito na medyo nahuli daw si Vlad. May munting ngiti sa kanyang labi habang sinasabi ang mga sumunod na salita. Sinabi niya rito na maligayang pagbabalik daw sa Dermar, Sir Vlad. Lumipat ang tagpo at dinala tayo sa loob ng isang lumang gusali. Nagkaroon ng isang malagim na massacre, ang may kagagawan nito ay ang Gaidar. Nababalot ng dugo ang sahig at nagkalat ang mga bangkay sa bawat sulok ng pasilyo. At ang katahimikang iniwan matapos ang patayan ay lalo lamang nagbigay ng kilabot sa buong lugar. Maya-maya, pumasok ang isa sa mga kabalyero ng Gaidar sa isang silid. Sa tabi ng furry place ay tahimik na nakaupo ang isang matandang lalaki. Sa kabila ng mga bangkay at dugong nakapaligid sa kanya, wala man lang bakas ng takot sa kanyang mukha. Malamig siyang tinanong ng kabalyero at sinabi nito na nasaan daw siya. Hindi sumagot ang matanda at hindi man lang niya nilingon ang kabalyero. Muli itong nagsalita at sinabi nito na alam niya na daw ang lahat. Tuloy pa nito na huwag na daw nitong pahirapan ang sarili. Wala daw saysay ang pananahimik ng matanda. Nanatiling tahimik ang matanda at lumipas ang ilang sandali bago siya nagsalita. Sinabi niyang hindi niya daw alam ang sinasabi ng kabalyero. Walang anumang babala, hinugot ng kabalyero ang isang sako at inihagis ito sa paanan ng matanda. Mula rito ay gamulong ang pugot na ulo ng kanyang anak,
Bahagyang nanginig ang matanda nang makita ang anak niyang walang buhay. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Humalaklak ang kabalyero at sinabi nitong iyan din daw ang isinagot ng anak nito. Ang kabalyerong iyon pala ay si Istvan, ang anak ni Count Gaidar. Unti-unting napalitan ng galit ang kanyang pagtawa at sinabi nito sa matanda na pag-isipan daw nito ng mabuti ang kanyang sasabihin. Tuloy pa ni Istvan, nahihintayin pa ba daw nitong mapatay ang buong pamilya ng matanda bago ito magsalita. Retirado na daw ito at wala na daw itong dahilan para manatiling tapat sa isang pamilyang matagal nang bumagsak. Muling natahimik ang silig, pagkaraan ng ilang sandali. Ay biglang tumawa ang matanda. Hindi ito takot na pagtawa, isa itong mapanuyang halakhak. Direkta niyang tiningnan ng kabalyero at sinabi nitong mukhang napahaba pa daw ang buhay niya para makita ang isang napakapayatitikong tao na nagmamalaking parang tunay na maharlika. Tuloy pa ng matanda, na ano daw ang silbi ng marangal nitong kasuotan kung ang asal at pananalita daw nito ay ubod ng Bulgar. Anuman daw ang sabihin ni Istvan ay wala dong maniniwala sa kanya, at iyan daw ang kabayaran ng isang hamak na mang-aagaw ng kapangyarihan. Kumulubot ang mukha ng kabalyero at halatang tinamaan siya ng mga salitang iyon. Ngunit hindi pa tapos ang matanda. Sinabi nito na dito daw sa kanluran ay nabuhay ang mga tao sa pamamagitan ng pagkuha sa pag-aari ng iba. Wala sana daw siyang pakialam kung mang-aagaw lamang sila, ngunit ibang usapan na daw ang pagiging mga asong sunod-sunuran ng isang matandang dragon. Tuloy pa ng matanda, na sino naman daw ang magtitiwala sa mga taong handang ikawe ang kanilang buntot kapalit ng kapangyarihan. Hindi na napigilan ni Istvan ang kanyang galit, lumapit siya at itinutok ang espada sa matanda. Sinabi nito na sabihin daw sa kanya kung nasaan ang anak ng Ravnama. Kapag daw nagsalita ang matanda ay papatayin siya nito ng hindi na mahihirapan. Bahagyang ngumiti ang matanda at sinabi nito sa kabalyero na hindi daw ganoon ang sinabi ng uwak mula sa hilaga. Iyon na daw ang huling pako sa kabaong ng Gaidar. Nanlaki ang mga mata ni Istvan. Napatanong ito sa kanyang sarili na talaga ba dong kumilos na ang hilaga. Ngumiti ang matanda, sinabi nito sa sarili na mananatili daw silang buhay sa alaala ng mga tao. Kahit bumagsak pa daw sila dahil sa pagtataksil ng mga mang-aagaw, ang pamilyang piniling iligtas ang Dragon Fragment bago ang sarili nilang dugo alang-alang sa kanilang kasunduan ay ang tunay na mga pinuno ng kanluran. Ang pamilyang Ravnama, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin at sa isang mabilis na paghataw ng espada. Napugutan ng ulo ang matanda. Tumalsik ang mga dugo sa paligid, at bumagsak ang kanyang walang buhay na katawan sa tabi ng furry place. Tahimik na tumayo roon ang kabalyero, alam niyang totoo ang bawat salitang binitiwan ng matanda. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw nawawala ang mga bansag na ibinabato sa Gaidar County. Mga hamak na mang-aagaw, mga hanghang na pinunong walang kasunduan. Mga salitang matagal nang kumalat sa buong kanluran. Mga salitang patuloy na sumusunod sa kanila saan man sila magpunta. Hindi nagtagal, sinunog ng mga kabalyero ng Gaidar ang buong gusali. Unti-unting nilamon ng apoy ang bawat dingding habang makapal na usok ang umakyat sa madilim na kalangitan. Tahimik na pinagmasdan iyon ni Istvan. Pagkatapos ay nagsalita siya sa kanyang sarili, ano naman daw kung tawagin sila ng mga mang-aagaw. Kung wala daw silang dangal, kukunin na lang daw nila iyon. Kung wala silang kasaysayan, ninakawin na lang din nila iyon. Iyan daw ang batas ng kanluran, at iyon din ang magiging kasaysayan ng Gaidar. Tuloy pa niya na hindi daw nila kailangan ng pahintulot ng ninyuman. Ang kailangan lang daw nila ay angkinan ng lahat. Kahit pa daw ang kanyang espada. Ano kaya ang kahihinatnan ng digmaan? At ano ang mangyayari sa ating bida? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan nito ito, sana'y mag-iwan kayo ng like. At mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli mga karekap.